And so, sa umagang ito, buksan naman natin ang ating Biblia, Matthew chapter 17. Dito po tayo sa Matthew chapter 17 verse 1 hanggang 13. At dito po pag-uusapan po natin yung isang extraordinary event na nangyari sa Biblia patungkol kay Jesus at sa tatlo niyang mga disipulo o tatlo niyang mga alagad. Amen. By the way, dito po sa church na ito, hindi natin gusto na tinatawag lang tayong believer o mananampalataya. Amen. Dahil ang Biblia, hindi po tayo tinawag lang na maging believer, kundi tinawag tayong maging disipulo o tagasunod ng Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, disipulo ka ba, kapatid? Alright. Okay, disipulo ka ba, kapatid? Dapat maging alagad tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo basta believer, kundi alagad tayo, disipulo tayo ng Panginoon. Alright, yan. Sige. So, sa mga may Biblia, buksan natin sa ating Biblia. Pero sa mga wala po, tingin tayo dito sa harapan. Basahin natin Matthew chapter 17, verse 1 to 13. Amen. Sabi po dito, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang mga magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok nang sila-sila lang. So by the way, si Peter, si James at si John, sila po sa 12, sila po yung kumbaga pinaka talagang laging kasama ni Jesus. Amen. Hindi naman sila yung favorite, pero pinili talaga sila ng Panginoon na sila yung laging kasama ng Panginoon saan man siya magpunta. Amen. At sabi dito, at habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Alright? This is what we call sa English po na transfiguration. Na si Jesus, isang normal na tao, ay nagbago po siya ng anyo. Okay? Isipin niyo po yung mga character sa cartoons na nagbabago ng anyo. Di ba parang si Goku nagsusuper Saiyan 1. Okay, Super Saiyan, humahaba yung buhok niya. Ganon yung nangyari kay Jesus, hindi Super Saiyan, pero mas matindi pa po doon. Sabi dito, nagbago siya ng anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. Imagine, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias o Elijah sa English na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto po ninyo, gagawa po ako ng 3 kubol o 3 shelter, isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap. At may tinig silang narinig mula sa ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Nang marinig iyon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot, pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Sinabi niya, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Pagtingin nila, wala na silang ibang nakita, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila ng bundok, sinabihan sila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita, hanggat ang anak ng tao o si Jesus, yung sarili niya, yung tinutukoy niya, hanggat ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Tinanong siya ng kanyang tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias o si Elijah bago dumating ang Kristo? Sumagot si Jesus, totoo yan. Kailangan niyang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng mga bagay. So imagine this mga kapatid, si Jesus, kiniklaim niya na siya ay yung Kristo. Pero nagpakita si Kristo muna bago nila nakitang 3. Sino? Si Elias. Alright? Pero ang sabi ng kasulatan, may kita muna si Elias bago yung Kristo. So parang naging questionable yung pagiging Kristo doon ni Jesus kasi siya muna yung nagpakita bago si Elias. Okay, bago nakita si Elias doon. Pero ito yung sagot ng Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako.
At naunawaan ng mga tagasunod na ang tinutukoy niya ay si Juan na taga-bautismo. Alam niyo po, nung si John po ay ipinanganak, sinabi mismo sa Biblia na pinanganak siya na puno ng banal na Espiritu Santo at kapangyarihan ni Elijah. So si Elijah po ay nagpakita na sa katauhan ni Juan Bautista at siya yung sumisigaw na ihanda ninyo na repent. Repent and change. Sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Tapos saka dumating si Jesus. Amen? So, ngayon tingnan natin yung kwento na ito sa ibang account, sa account ni Luke, para makita natin yung ibang mga detalye na na-miss out ni Matthew. Sabi po sa Luke chapter 9 verse 28 to 36, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up on a mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Two men, Moses and Elijah, appeared in a glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about his departure. Itong word na departure na po ito, sa ibang translation, ang word na ginamit dyan ay exodus. They talk about his exodus o yung pag-exit niya, or in short, yung kamatayan niya, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Verse 32, Peter and his companions were very sleepy. So ito po yung part na na-miss out na hindi binanggit ni Matthew. Na actually, nung time na yun, bago mag-transfigure ang Panginoon, ang mga disipulo po ay nakatulog. Alright? Typical na ginagawa ng mga disipulo kapag si Jesus ay nagpe-pray. Sila tulog. Amen? At hindi po kakaiba dito mga kapatid, kapag tayo po ay nagpe-pray, tayo po ay nakakatulog. Amen? Yan po ang totoo. At katulad din nito mga kapatid, ang mga disipulo. When they become fully awake, they saw His glory. And the two men standing with him. As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters for you, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not know what he was saying. So si Lucas po nakakatawa kasi sinabi niya mismo sa close parenthesis dito na actually, sabi niya, hindi alam ni Peter yung sinasabi niya. Yung sinabihan niya ganun si Peter dito mismo sa account niya. Verse 34, while he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. A voice came from the cloud saying, This is my son, whom I have chosen. Listen to him. And when the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. Bago tayo magtuloy-tuloy, tayong lahat ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na nandito ang bawat isa. Salamat, O Diyos, pagkat Panginoon tapat ka, Lord, na anumang mga nangyari, O Diyos, anumang mga bagyo, Panginoon, anumang mga problema sa bahay, problema sa buhay, Panginoon, na nangyaring, nandito kami, Panginoon, nakikinig sa inyo. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hawakan mo, O Diyos, ang service na ito. Lord, ikaw, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, sa bawat isa. Narito ko, Panginoon, gamitin mo lamang ako bilang iyong bibig, Panginoon, bilang iyong tagapagsalita, Panginoon. Pero Lord, wala akong masasabi sa mga taong ito, O Diyos, na sa akin lang, Panginoon. Pero Lord, sa umagang ito, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, na lahat ng hinanda ko, Panginoon, ay ma-explain ko ng maayos, Panginoon, at anumang mga pagkukulang ko, O Diyos. Lord, ikaw magpuno nito. Ikaw, Panginoon, ang mangusap, Holy Spirit, sa buhay ng mga tao, O Diyos, sa kanilang sarili-sariling sitwasyon, Panginoon, at hayaan mo na ang iyong salita ay maging buhay na binhi, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Alright, so may dalawang tanong lang ako actually na sasagutin sa preaching na ito. Actually, maraming nangyari dyan at marami akong tanong actually na gustong sagutin pero magiging sobrang haba na niya. Kaya dalawang tanong lang ang sasagutin natin ngayon. Una, why did Moses and Elijah appear in transfiguration?
So, alam natin, siyempre, si Jesus, yung katawang lupa niya ay katawang lupa niya lang naman yon. Pero ang totoong siya ay Diyos siya. Amen? Pero kaya hindi na nakakapagtaka, although it's so amazing na si Jesus sa kanyang katawang tao, habang siya'y totoong tao, siya'y nagbago ng anyo. Sabi po doon na sobrang liwanag ng kanyang mukha at yung damit niya sobrang liwanag na parang kidlat, na parang araw. Pero habang yun ay nakakamangha, meron pang isang weird na nangyari. Kasi doon sa transfiguration ni Jesus, meron pang dalawang tao na biglang lumitaw sa scene. Yun ay si Moses at si Elijah. Okay? O si Elias. Now, ang first question is, why did Moses and Elijah appear in transfiguration? Bakit hindi si David? Na man after God's own heart. Bakit hindi si Abraham na father of faith? Amen? Bakit hindi si Joshua na nagdala sa mga Israelita sa lupang pangako? Bakit hindi si Samuel na napakagaling na propeta? Bakit itong dalawa? Alam niyo po mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon, we will discover na it was not accident na si Moses at Elijah ang nandun. Pangalawang tanong, why did Jesus transfigure only to Peter, James, and John? Bakit hindi siya nag-transfigure sa harap ng maraming tao? Alam niyo ba na sa chapter before this, tinanong si Jesus ng mga Pariseo at Saduceo. Ang tanong ng mga Pariseo, bigyan mo kami ng sign. Naalala niyo po yun? Bigyan mo kami ng sign na ikaw nga talaga ang sugo ng Panginoon. At alam niyo po ba, itong transfiguration na to, yan ay magandang sign. Diba? Halimbawa, Jesus, ano ba? Totoo ka ba? Bigyan mo ako ng sign. Tapos bilis siyang mag-super saiyan doon sa harapan nila. Sign na yon, di ba? Maniniwala ang lahat ng tao talaga na siya ang anak ng Diyos. Pero bakit hindi niya ginawa yon habang nasa harap siya ng mga Pariseo at Saduceo na nagdududa sa kapangyarihan niya? Bakit nag-transfigure lang siya sa harap ng tatlong tao? Amen? Amen. Interesado po ba kayong malaman ang sagot sa dalawang tanong na yan? Amen. So, una mga kapatid, kailangan malaman natin na si Moses, next slide please, na si Moses at Elijah ay nabuhay years before Jesus. Actually, napakaraming siglo na nabuhay si Moses at si Elijah bago si Jesus. Moses lived 1,400 years BC or before Christ. Biruin niyo mga kapatid, that's 1,400 years bago dumating si Jesus. At si Elijah ay 850 BC bago dumating ang ating Kristo. Now, ang mabilis na sagot mga kapatid kung bakit sila yung nandoon, at ito po yung madalas nating maririnig sa mga preacher at mga pastor, bakit si Moses at Elijah yung nandoon? Next slide please. Kasi si Moses, he actually represents the law or the Torah. Siya po kasi ang sumulat ng unang 5 libro sa Biblia. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy, yan pong 5 yan, siya ang sumulat at siya ang nagre-represent ng law. Sabihin nga natin law. Amen. Ang asawa niya po ay si... Okay. At si Elijah naman, he represents the prophets. Actually, yung buong testament maliban sa Psalms at sa Proverbs, Songs of Solomon, lahat po yan mga kapatid ay mga propeta. Daniel, Amos, Habakuk, Malakay, Jonas, lahat yan sila mga propeta. So ito ang nangyari mga kapatid, na yung buong Old Testament at si Jesus ay nandun sa harapan ng tatlo. At ano nangyari? Yung dalawa nawala at si Jesus yung naiwan. Ano ibig sabihin? Anong sinasabi ng Panginoon? Na yung law at yung prophets, lahat ng sinasabi sa kanila sa Biblia, sa Old Testament, ay nakasulat dahil kay Kristo. Na dapat kapag binabasa natin ang kautusan at ang mga propeta, ang nakikita natin dapat ay si Kristo, kasi lahat ng yun ay nasulat dahil sa Kanya. Hello? Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala kasi yan sa law.
Kaya nakikita nyo mga kapatid, ang paratang lagi kay Jesus, bakit mo ginagawa yan? Wala yan sa batas. Sabi sa batas, babatuhin namin tong babaeng to nangangalunya. Ikaw, anong masasabi mo? Ibig sabihin mga kapatid, na si Moses at Elijah, mas mataas sa kanila si Jesus. At pinatunayan pa po yun ng tinig na nagsalita dun sa cloud. Sabi nila, sabi ng tinig, sabi ng Panginoon, this is my beloved son. Anong sabi sa sunod? Listen to him. Makinig kayo sa kanya. Amen? Now, mga kapatid, nakakagulat yun kasi itong mga Hudyong ito, si Peter, James, and John, lumaki sila na wala po silang Biblia. Yung Bible natin ngayon, ginawa yan matagal, parang umaga, years after nila. So, ang meron lang po silang mga, parang Bible nila ay ang law at ang prophets. At sinabi po mismo ng tinig doon na kay Jesus kayo makinig. That's parang siya ay inaangat sa lahat ng inaangat sa taas ni Moses at ni Elijah. Amen. Palapakan naman natin ang Panginoon. Amen. Na si Jesus, amen, ay mas mataas at sabi ng tinig, dapat sa kanya kayo makinig. At sabi dito mga kapatid, pag-aralan natin si Moses. Amen. Sabi dito, next slide please. Ay, okay. Okay. So, bakit silang dalawa yung nandoon sa ano na yon? Ang dahilan kung bakit nandun sila ay makikita natin mamaya sa book o sa scroll ng Deuteronomy. Mamaya babasahin po natin yan. Pero ipakilala muna natin yung dalawa. Si Moses, mga kapatid, siya ang sumulat ng unang 5 libro ng Biblia. And by the way, mga kapatid, siya lang naman ang tanging taong nakakita sa likod ng Panginoon. Okay? Siya lang ang tanging tao na nakita sa likuran ng Diyos. Mamaya babasahin natin yung tagpong yon. Okay, he was born in Egypt. At dapat mamamatay siya kasi pinapatay ng paraon lahat ng mga sanggol na 2 years below. 40 years siyang tumira sa Egypt. 40 years siyang nasa disyerto. After niya patayin yung isang Egyptian. Okay, 40 years na nandun sa disyerto bago at doon niya nakita sino yung napangasawa niya? Anong pangalan ng pamangkin natin? Sipora, yan, si Sipora. Okay. Okay. Doon niya pangasawa si Sipora, mga kapatid. 40 years siya sa Egypt, 40 years siya sa desert, and guess what? 40 years siya sa wilderness kasama ang mga Israelita. So the number 40 actually carries a significant value. The number 40 carries promise, completion. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba, hindi nagkataon na ang JTG po in February will be 40 years. Palapakan naman natin ang Panginoon. And actually, ang ating bishop po talagang tinitingnan to as para tayong papasok sa promised land natin. Natapos na yung 40 years na paikot-ikot tayo sa disyerto. Amen? Amen? So, yun mga kapatid, yun si Moses. At alam nyo ba mga kapatid, isa sa mga award o honor sa kanya ng Biblia ay yung verse na ito. Exodus chapter 33 verse 11. In-honor si Moses ng Biblia sa verse na ito. Sabi dito, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Grabe yun mga kapatid. Na ang Diyos daw naikipag-usap sa kanya na parang naikipag-usap yung kaibigan. Grabe yun. Isa yun sa mga kumbaga medal ni Moses. Moses spent 80 days dun sa bundok mga kapatid. Alam niyo ba pagbaba niya, pagbaba niya mga kapatid, nagliliwanag na din yung mukha niya. Grabe. Dahil sa sobrang close encounter niya kay Jesus, sa ating Diyos, nagliliwanag na rin yung mukha niya pagbaba. Amen. At sabi sa Deuteronomy chapter 34 verse 10, nung si Moses po ay namatay, ito po yung sinabi ng Biblia sa kanya. Deuteronomy 34 verse 10, since then, no prophet has risen in Israel like Moses, who knew the Lord face to face. Grabe. Grabe yung, kumbaga, sino po dito yung alam niya na yung isusulat sa lapida niya? Di ba? Kung may isusulat ka sa lapida,
isang magiting na bayani, ama ng 5 anak, mga ganyan. Ito yung nakasulat sa lapida niya. Wala na ni isa mang propeta ang nabuhay na mas higit kay Moses na nakilala at nakausap ang Panginoon ng mukhaan. Palakpakan naman natin ang Panginoon, grabe. Pero mga kapatid, like other people, nagkamali din siya. Amen? He struck the rock instead of speaking to it. Sabi ng Panginoon, kausapin mo lang yung bato. Pero ang ginawa niya, hinampas niya 2 beses. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, you will see the promised land, but you will not enter it. Grabe! Yung best friend, kumbaga parang best friend ni Lord. Tapos sabi niya, dahil di mo ko sinunod, pinaya mo ako sa harap ng maraming tao. Sabi niya, makikita mo lang yung promised land, pero hindi ka makakapasok doon. Amen. Basahin natin yung tagpong yun, Exodus 33 verse 18 to 23. Ito yung tagpo na nag-request si Moses na, Lord, pwede ba kitang makita? Grabe yun. Lord, gusto kitang makilala. Lord, gusto kong ituro mo sa akin. Show me your ways, Lord. Ito yun. Sabi dito, then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Verse 20, but there's a big but, okay? He said, you cannot see my face. Sabi ni Moses, Lord, gusto kitang makita. Sabi, ang hirap ng inaas ko, Moses. Ang gagawin ko na lang, papadaanin ko lahat ng kabutihan ko sa harapan mo, yung presensya ko makikita mo, pero hindi mo pwedeng makita ang mukha ko. Grabe, okay? Na-exciting po ba? Okay? Okay, sabi dito, then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back. Okay? And you will see my back. But my face must not be seen. Grabe yun mga kapatid. Ang taas ng pag-revere ng Biblia ang taas ng pag-revere ng Biblia kay Moses, isang propeta na nakita ang Diyos, kumbaga parang nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. Pero Moses parang siyang broken-hearted kasi hindi niya nakita ang mukha ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, sa Deuteronomy 32 verse 48 to 52, ito po yung scene na kung saan sinabi ni Jesus, sinabi ng Panginoon, sinabi ni Yahweh na makikita mo lang yung promised land pero hindi ka makakapasok. Sabi niya, on that same day, the Lord told Moses, go up to the Abarim range, to Mount Nebo on Moab, across from Jericho, and view, kumbaga tingnan mo yung Canaan, the land I am giving to the Israelites as their own possession. Ito yung kahalagahan mga kapatid. Ang sakit nito kasi sabi dito, on their own. Hindi niya sinabing on your own. Ibig sabihin, excluded na siya. Nakita niyo po yun? Hindi na siya kasama sa mga re-rewardan. At sabi dito, there on the mountain that you have climbed, you will die and be gathered to your people. Just as your brother Aaron died on Mount Hor and was gathered to his people. This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah, Kadesh, in the desert of Zin, because you did not uphold my holiness among the Israelites. Verse 52. Therefore, ito yung masakit na part, therefore you will not see the land, you will see the land only from a distance. Makikita mo lang siya mula sa malayo. You will not enter the land I am giving to people of Israel. Grabe yun. Moses, sabi na walang papantay. Hindi niya nakita yung mukha ng Panginoon. Hindi siya nakapasok sa promised land. At ito pa mga kapatid. Sabihin niyo po nga po, ano yun?
Sa inyo nga po, ano pa? Okay. Okay. So ito pa. Kung iisipin po, sa lahat ng mga tao, siya yung mas karapat dapat makita sa mukha ng Panginoon at makapasok sa promised land. Pero sabi dito, pero sabi po dito mga kapatid, na sa transfiguration, kaninong mukha yung nakita ni Moses? Nakita ni Moses sa transfiguration yung mukha ng Diyos. At nasaan siya nung time na yon? Saan siya pumunta? Doon nag-transfigure si Jesus sa Kanaan, doon mismo sa promised land, na pupuntahan niya dapat. Pero sa time niya, hindi niya napuntahan. Pero hindi pumayag ang Panginoon na hindi niya makukuha yung reward na para sa kanya. Nung buhay niya mga kapatid, hindi niya nakita ang mukha ng Panginoon. But this transfiguration, andyan si Moses at nasabi niya, kausap niya si Jesus, kausap niya ang Diyos at nakita niya ang mukha ng Panginoon. At nandun siya nakatayo sa promised land na hindi niya na-enter, hindi niya napuntahan nung siya'y nabubuhay. Ito yung lesson mga kapatid. Next slide please. God may say no to your prayers right now. Pero hindi siya papayag na hindi mo makukuha yung para sa'yo sa tamang panahon kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Hello? Si Moses mga kapatid, Lord, I wanna see your face. No. Lord, gusto kong pumunta sa promised land. No. Makikita mo lang siya pero hindi ka makakapasok. God said no to the closest person. Paano pa kaya tayo? God can say no to us. Pero lagi nating tandaan mga kapatid na tapat ang Diyos at anumang pinangako niya sa atin mga kapatid, tutuparin niya sa tamang panahon kung tayo ay willing na maghintay. Now this is the thing mga kapatid, Deuteronomy 3:34 verse 5 to 6. Ito makinig. Nung namatay si Moses, ito po yung sabi sa Biblia, and Moses the servant of the Lord died in Moab. As the Lord had said, He buried him. Itong he na po ito, yan po ay ang Panginoon. He buried him. Ang him na to ay si Moses in Moab, in the valley opposite to Beth Peor. But to this day, no one knows where his grave is. Si Moses daw po mga kapatid, listen, ay namatay at ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya. At hanggang ngayon, kapag tiningnan nyo po kung saan itong Moab in the valley opposite to Beth Peor, wala po doong nakalibing kahit sino at hindi nila makita kung saan inilibing si Moses. Nakakamangha ito mga kapatid kasi sa Jude chapter 1 verse 9, binanggit ulit yung kamatayan ni Moses at pagtatalo ng dalawang celestial being, isang anghel, isang demonyo. Sabi sa Jude chapter 1 verse 9, but even Archangel Michael, na pinakamataas sa lahat ng mga anghel, sabi niya, when he was disputing, sabihin nga natin disputing, he was disputing with the devil about the body of Moses. He did not himself dare to condemn him for the slander, but said, the Lord rebuke you. Ano po yung nangyayari dito? Sabi daw ni Michael, kasi gustong kunin ng kaaway ni Satanas yung katawan ni Moses. Tapos nung pipigilan na ni Michael, sabi niya, ang Diyos ang magsusulit sa'yo. Okay? So anong nangyayari dito? Bakit may ganun? Mga kapatid, ang pinagtatalunan nila ay katawan. Hindi kaluluwa, hindi spirito, katawan ni Moses. Bakit? Sabi dito, there was a dispute about the body of Moses. The devil was contesting the resurrection of Moses because he sinned. Actually mga kapatid, maraming scholars na nagsasabi na kaya tinago ni Yahweh ang katawan ni Moses ay dahil balak niyang buhayin si Moses para sa transfiguration.
So during the transfiguration, marami pong scholars na nagsasabi na hindi lang basta spirito yung lumabas doon katabi ni Jesus, kundi mga literal na tao. Kay Elijah po mga kapatid, walang problema. Bakit? Kasi si Elijah ay kinuha ng Panginoon. Hindi siya namatay. So, natural, pwede na ilagay lang siya dyan ulit. Pero si Moses mga kapatid, siya po ay namatay kasi. Pero yung katawan niya ay tinago ng Panginoon, and it was actually believed that these are physical body na nakita doon sa transfiguration at hindi lang spirito mga kapatid. At sabi dito, ito kasi yung mga kapatid, Moses represents the resurrection. Actually mga kapatid, hindi po si Lazarus, sabi ng mga scholar to hindi si Lazarus ang unang nabuhay mula sa kamatayan. Actually, meron pang nabuhay mula sa kamatayan kay Elijah. Pero bago pa nun, si Moses po ang sinasabi nilang unang nabuhay mula sa kamatayan kasi tinago ni Lord yung katawan niya. At sabi po dito, Moses represents resurrection, but Elijah represents translation. Sabihin nga natin, translation. Okay, ang translation po parang pag Tagalog, translate mo sa Bisaya o kaya sa English, okay? So same word pero translate mo siya. Ang translation sa Espiritu mga kapatid, yung galing ka sa mundo tapos dinala ka sa Espiritu. Yun ang nangyari kay Elijah, okay? Now makinig. Now pag-aralan natin si Elijah. Okay, next slide. Next slide kay Elijah. Yan. Si Elijah mga kapatid, walang sinabi tungkol sa genealogy niya o kung saan siya galing, sino yung nanay niya, sino yung tatay niya. Nag-umpisa yung eksena na sinabihan niya si King Ahab na hindi uulan hanggat hindi niya sinasabi. Grabe itong propetang to, sabi niya, Haring Ahab, hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Okay, so nasa akin yung hindi uulan agad hindi ko sinasabi. Siya din yung propeta na pinakain ng mga uwak habang tagtuyot. Siya yung propeta na bumuhay sa isang batang namatay. Siya din po yung nagpababa ng apoy mula sa langit. Grabe yung resume po ni Elijah. Kung may resume po, by the way, ako nga pala nagpababa ng apoy mula sa langit. Narinig niya ang Diyos sa bundok. Hindi niya narinig sa lindol, hindi niya narinig sa hangin, hindi niya narinig sa apoy. Narinig niya sa small whisper ang Panginoon. At ito pa, hinati niya din ang Jordan River katulad ni Moses at ni Joshua. Alam niyo po ba yun? Na 3 tao na po ang nakakahati ng tubig. Una si Moses, hinati niya yung Red Sea. Pangalawa si Joshua, hinati niya yung Jordan River. At pangatlo po, si Elijah, hinati niya din yung Jordan River. Amen. Pero sabi sa 2 Kings 2 verse 11, as they were walking along, talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. Naglalakad si Elijah at si Elisha, yung disciple niya. Habang naglalakad sila, biglang may karwahing apoy na dumating at kinuha si Elijah. Ganon po siya namatay. Basahin niyo po yung Biblia. Hindi siya namatay, pero kinuha siya ng Diyos. Now, bakit kasama siya mga kapatid sa transfiguration ni Jesus? Sabi kasi sa Malakay chapter 4 verse 5, meron kasing pangako na iniwan si Yahweh, ang Diyos, bago magtapos yung Old Testament. Tandaan niyo mga kapatid na ang last book sa Old Testament ay Malakay. At bago matapos yung Malakay, merong pangakong iniwan ng Panginoon. Nasabi doon, Malakay 4 verse 5, see, I will send Prophet Elijah. Teka, si Elijah ay nasa 2 Kings. Mga kapatid, ilang libro pa bago mag-Elijah. Sa iba, 2 Kings, ano po yung sunod? Hindi ko na rin alam eh. Okay. Basta maraming mga Judges, basta marami pang ganyan. Okay? Marami pang mga libro. May Jonah, Amos, Habakkuk. Tapos sabi niya, I will send Prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will return
to turn the hearts of parents to their children and the hearts of the children to their parents, or else I will come and struck the land with total devastation. Ito po ay alam ng mga Pariseo at Saduceo. To the point, mga kapatid, na nung tinatanong ni Jesus, sabi ni Jesus, narinig niyo ba yung mga tao? Sino yung sinasabi nila na ako? Ang madalas tinatanong nila, sinasabi nila, na, Panginoon, ikaw daw si Elijah. Ganon din yung sinabi nila kay John the Baptist. Sinasabi, ikaw ba si Elijah? Bakit? Kasi aware ang mga Pariseo sa pangakong ito ng Panginoon. Nasabi niya, babalik si Elijah. Yung propetang kinuha ng karwahing apoy sa taas at hindi namatay, babalik si Elijah. Kaya yun yung inaabangan ng Panginoon. Kaya, so ano yung point, mga kapatid? Sabi kasi sa Matthew chapter 16 verse 28, truly I tell you, some who are standing here, ito po yung chapter bago itong pinag-aaralan natin. Sinabi niya sa mga disipulo, truly I tell you, some of you, okay, kausap niya po dito yung 12 disipulo niya. Sabi niya, truly I tell you, some of you here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. Tapos the very next chapter 17, nag-transfigure ang Panginoon. At yung some na yun ay yung tatlo, si Peter, James, and John. Sabi dito, mga kapatid, Moses died and he was raised. Si Elijah never died. He was taken. And together, mga kapatid, ito na po yung climax. Okay? Together, they all represent the people of the second coming. Yung transfiguration na nangyari, ito po ay free taste ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Representative si Moses. Okay? At by the way, representative ng lahat ng mga namatay nating mahal sa buhay na nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sila po ay tinatago lang ng Panginoon sa Abraham's bosom. And one day, pag dumating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, it's gonna be a reunion. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Makikita ulit natin sila. Yan ay pangako ng Panginoon. Amen. Ang sabi dito, verse 17, and after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. By the way, ang representative po niyan ay si Elijah. He was the one who was caught up in the air at napunta sa langit. Palakpakan naman natin ang Panginoon. And the good news, mga kapatid, tayo yun. Tayo yung mga buhay pa. At mga kapatid, kung hindi pa tayo kukunin ng Panginoon at loloobin niya na tayo makaabot sa rapture, mga kapatid, that is us. Amen? Ito yung message, mga kapatid, darating ulit ang ating Diyos. Hindi kaya, mga kapatid, hindi sayang ang paghihirap mo sa Panginoon. Hindi sayang ang lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi sayang yung pagtitiis mo pumunta sa church kahit pinipersecute ka ng mga magulang mo o ng mga kapatid mo o against sila sa pag-church mo. Hindi sayang yung pagpunta mo dito kahit yung mga tao hindi naniniwala sa'yo. Hindi sayang yung paglilingkod mo sa Panginoon na binigay mo lahat ng meron ka, yung oras mo, yung lakas mo. Pero kahit parang wala ka nakikitang resulta, kapatid, magpatuloy ka. Kasi ang Diyos babalik muli sa pangalawang pagkakataon. He will come again and reward those who are faithful. Amen? Lastly, mga kapatid, my last point. God will let you see what you believe in Him. Let me explain, mga kapatid. Sagutin natin yung pangalawang tanong. Bakit kay Pedro, Santiago at Juan lang siya nagpakita? Kasi mga kapatid, kung naalala niyo po, back in Matthew 16, yung chapter po bago yan, tinanong ni Jesus, who do people say I am? Lord, sabi ng iba, ikaw daw si Elijah.
Lord, sabi na iba, ikaw daw si Jeremiah. Lord, sabi na iba, isa ka daw propeta. Okay, sige, okay, tama na. Ay, meron ka pang entry, ano entry mo? Tama na. Now, ngayon naman, sino naman ako para sa inyo? At mga kapatid, sabi dito, Peter says, sabi niya, Lord, ikaw ang Messiah. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ang totoo mga kapatid, the disciples are starting to believe who Jesus really is. Nagsisimula na silang maintindihan at maniwala at talagang panampalatayanan na si Jesus ang Diyos at anak ng Panginoon kahit ang nakikita nila ay normal na tao. They believe first and God let them see that on the very next chapter. Mga kapatid, ito yung pattern ng Panginoon. Maniwala ka muna, saka mo makikita. Ang mundo ngayon mga kapatid, ang sinasabi na, tingnan ko muna, saka ako maniniwala. Bigyan mo muna ako ng trabaho, Lord, saka ako magtatapat sa'yo. Bigyan mo muna ako, Panginoon, na mapapangasawa bago ko ayusin yung sarili ko. No, ayusin mo muna yung sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo at saka darating yung para sa'yo. Magtapat ka muna, maglingkod ka muna, at saka ibibigay ng Panginoon lahat. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and everything, luhat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Pero anong una? Maniwala ka muna sa Panginoon. Mga kapatid, marami tayo mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Next slide please. Pero ito yung tinatanong mga kapatid, ano yung sinasabi ng faith mo ngayon? Sino po dito may problema mga kapatid? Hallelujah. Maging ako man, Panginoon, pagdating pa lang natin dito, may mga problema tayo, amen, na malalaki, na feeling natin hindi natin kaya. Pero hindi yung problema yung pinag-uusapan eh. Ang tanong dito, ano yung sinasabi ng pananampalataya mo ngayon? Na kapag walang pera, marami sa atin nag-aalala. Na kapag mayroong problema mga kapatid, ang unang response natin ay hindi pananampalataya kundi takot. Hello? Ay, nag-uulala na naman, hindi tumitigil ang bagyo, hindi ako makabiyahe. Takot. Amen. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ng trabaho yung asawa. Takot. Darating na naman yung tuition. Takot. Darating na naman yung upa, yung renta. Takot ang una nating nararamdaman mga kapatid. Pag may sakit, nawawalan agad tayo ng tiwala. Pag may pagsubok sa buhay, nade-depress agad. Amen po ba? Ang dapat mga kapatid, pairalin natin yung pananampalataya natin. Na ang dapat sinasabi natin mga kapatid, maayos din to. Hello? Dapat maniwala ka muna bago mo makita. Maniwala ka munang magiging maayos to. Tapos ipapakita sa iyo ng Panginoon yung pinanampalatayanan mo. Ang marami sa atin, ang script mo lagi, wala na ata ito, katapusan na ata. Hindi na ata ito mangyayari, wala na ata magagawa. Pero mga kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, pairalin mo yung faith. Ang dapat na script natin mga kapatid, ngayon lang to. Sabihin mo nga sa katabi mo, ngayon lang to. Palakasin mo nga yung loob ng katabi mo, sabihin mo ngayon lang to kapatid. Hindi to magtatagal. Hallelujah. Amen. Gagaling din ako. Pwede bang i-declare mo sa katabi mo ngayon, gagaling din ako. Come on, kausapin mo yung katabi mo, gagaling din ako. Amen. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Diyos. Hallelujah. Amen. Ate Weng, gagaling ka. Hanggang ngayon lang to. Hindi to magtatagal. Amen. Babalik din siya. Magiging maayos din kayo. Amen. God will provide. Hallelujah. Magpo-provide ang Panginoon. Hallelujah. Kamakailan lang po mga kapatid, nadami kong kinausap na nagbigay ako ng solusyon at yung solusyon na yun, kailangan kong gumastos. Pero ang totoo, wala pa akong pera. Pero alam ko mga kapatid, magpo-provide ang Panginoon. Subok na natin siya. Walang kulang na hindi niya kayang punuin. Hallelujah. Walang problema na di niya kayang lutasin. Hallelujah. Walang dilim, hallelujah, na hindi natin siya masusumpungan. Kapatid, kaya napakaganda ng transfiguration na ito kasi ito po ay
reward nila Peter, James, and John doon sa declaration nila na, Lord, ikaw ang Messiah. Ikaw ang Diyos at therefore sila lang yung nakakita ng totoong anyo ng Panginoon. Hello? Sila lang yung totoong nakakita, mga kapatid. So let's wrap it up. Jesus is coming back soon. Darating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magbago na tayo. Tagitigilan na natin lahat ng mga bagay na alam natin hindi nakakalugod sa Panginoon. Magayos na tayo ng ating buhay. Magayos na tayo ng ating paglilingkod. Hello, tama na yung papetiks-petiks sa church. Hello, yung ngayon makikita ka bukas sa next week, hindi. Amen, tas 2 weeks pa ulit. Amen, bago ka makita ulit. Kapatid, darating ng ating Panginoon. Amen, kailan pa tayo mag-aayos? Sabihin mo nga sa katay mo, kailan ka pa aayos? Kailan pa tayo mag-aayos, mga kapatid? At dito ko gusto magtapos, hindi papayag ang Diyos na hindi mo makita kung ano yung pinanampalatayanan natin sa Kanya. Even Moses, mga kapatid, he had one request, pero sabi ng Panginoon, hindi mo makikita ang mukha ko. But yet, all of a sudden, in the transfiguration, Moses was there, talking to God, seeing His face, at nakikipagkwentuhan sa Kanya. Amen. Today, mga kapatid,